Ang nakaraan, makikita nga natin na nagsusulat si Doke sa maliit niyang notebook. Upang isama sa lyrics niya yung mga emosyon na nararamdaman. Magsisimula tayo, kung saan subukan ni Doke na kumanta sa harap ng kamera. Habang nagla-live nga siya para makita yung galing niya sa pag-rap. May nakikinig nga na mga viewers sa pag-rap niya habang naka-live. Sabi naman ng isa mukhang pogi ito, dahil ang galing niya sa pag-rap. Pero nung naka-open na yung camera nila, nadalawa sila ng ating bidang mataba. Madaming ang nagko-comment ng mas asama, habang minamaliit sila. Kaya sabi nga ni Doke na i-off niya na lang yung camera para hindi na madismaya yung mga tagapakinig nila. Habang yung bida naman natin ay nagugulat sabi pa nito kailangan pa ba nila gawin ito. Sa room nga makikita natin yung magandang babae, habang kinakausap yung pogi nating bida. Habang binibigyan nga ng wallet yung bida natin. Sa isip naman ng ating bida matutuwa yung mama niya kung ibigay niya ito. Kaya nagpapasalamat yung bida natin sa babae habang nakangiti. Namumula nga ito na kinikilig sa ating bida. Pati na din yung ating bida ay kinikilig. Sa loob nga ng room, makikita natin na nakaupo yung babae na lumapit sa ating bida. Tinitignan niya nga ito. Mukhang nahulog na yung bida natin sa babaeng maganda. Si Zoe nga nagsabi kung sino ang gustong sumama sa kanya mag-videoke. Gusto nga nung dalawa, pero yung isa naman nilang kasama na si Yui Kim ayaw niya sumama dahil mag-shopping pa siya mamaya. Kaya napatingin na lang yung mga kasama ni Zoe sa kanya. Makikita nga natin sa bilihan. Si Zoe nga ay may nabili na isang product. Pinakita niya nga ito sa mga kasama niya pero sabi lang nila na hindi maganda yung napili ni Zoe na product. Mukhang napahiya nga si Zoe kaya nasabi na lang niya na maghanap na lang siya ng mas maganda. Sa school nga ng ating bida, makikita natin si Zoe na nagtataka kung bakit nandun yung product na binili niya. Sabi pa nga ng kasama niya hindi ito maganda bakit nga nila ito ginagamit. Lumapit nga si Zoe sa mga kasama niya. Mukhang naiinis pa sila sa paglapit niya. Kaya nagulat na lang siya sa reaksyon ng mga kasama niya kung bakit bigla silang nagbago. Biglang ang tumayo si Yui Kim. Habang si Zoe naman ay napalingon din kung saan papunta si Yui Kim. Nabigla nga siya sa nakita niya, na mukhang nilalandi niya yung bida natin. Habang yung bida naman natin ay mukhang nasa sayahan. Kaya nasabi na lang ni Zoe sa sarili niya na mukhang mas bagay silang dalawa. Dahil maganda si Yui Kim. Pero siya hindi kagandahan. May makikita nga tayong lugar na mukhang tapunan ng mga basurahan. Makikita naman natin yung isang barkada ni Zack Lee. Na may inaabot na isang kahang sigarilyo. Si Zack Lee nga pati yung dalawa niyang kasama ay nagulat sa inabot ng kasama nila. Nagtataka nga si Zack Lee kung saan ito nakakuha ng maraming pera. Nagulat nga din yung bida natin na pwede pala kumita sa online sa paggawa ng nakakalukong video. Sabi nga ng kasama nilang isa, para makita niyo ako kung paano kumita ng pera. Kaya pinapapunta niya yung kasamahan niya sa bahay nila. Sa bahay nga, sa loob gumawa yung kasama nila Zack Lee ng panood na nagpapatawa para lang kumita ng pera. Habang nakabaliktad pa ito, na kung anong pinaggagawa niya sa katawan na nakakatawa. Kaya hindi mapaliwanag yung mga mukha ng tatlo, na kung ano ba ang sasabihin nila sa kaibigan nila. Sabi naman nag-isa sobrang hirap ng kumita ng pera. Habang nag-i-upload ng video niya sabi niya pa mas maganda kung babae mas mabilis kumita. Habang makikita nga natin si Zoe na nagla-live na nagpapa-cute. Nagulat nga siya nang nagbigay ng 1,000 moon balloon gift si Gangnam Lord sa kanya. Habang pinapakita yung katawan ni Zoe na sexy. Makikita naman natin si Yui Kim na nagla-live din na nagpapa-cute din siya sa mga nanunood sa kanya. May nagbigay nga din ng 1,500 moon balloon gift sa kanya. Na si Rabbit Boy sabi pa nito na maganda daw yung ginawa ni Yui Kim. Nang matapos na nga si Yui Kim sa live niya, naiinis nga siya habang nakasigarilyo. Sabi pa niya ayaw ko nang gawin ito sobrang nakakahiya. Habang yung lalaki naman nakasama niya naiinis. Na ayaw niya payagan si Yui Kim na tumigil sa paggawa ng video dahil mawawalan sila ng pera. Si Yui nga natatawa na lang dahil mukhang wala siyang takas dito. Habang may wallet nga na pinapakita na katulad sa wallet na binigay sa ating bida ni Yui Kim. Tuwang-tuwa nga yung lalaki na inabutan niya ito habang kinikilig.
Sa architecture department nga makikita naman natin si Jace, na tinuturuan yung kasama niya na kung paano magpa-inlove ng babae. Samantala yung lalaki naman ay umiiyak, dahil mukhang hindi niya kaya yung pinapagawa sa kanya ni Jace na makipag-usap sa babae. Habang yung ibang kasamahan nila ay pinagtatawanan siya, sabi pa ng isa. Paano ka nagkakaganyang para lang sa babae? Habang nag-uusap nga yung kasamahan ni Basco, siya naman ay nakaupo lang. Nang bigla namang lumuluha yung mata niya. Makikita nga natin si Yui Kim na may tumawag sa pangalan niya. At yung bida pala natin yun na pogi. Habang magkasama nga sila ni Yui Kim na nakahawak pa ito sa braso ng ating bida. Sabi niya naman kay Yui Kim na kung ano para sa kanya yung mga matabang tao. Sabi naman ni Yui Kim na kahit ano yung panglabas na hitsura ng tao pantay pa rin yung paningin niya sa mga ito. Kaya nga biglang kinikilig yung bida natin sa sagot ni Yui Kim. Sa isip pa niya mukhang sobrang bait ng babaeng ito. Habang si Yui Kim naman, mukhang pinagmamayabang niya yung bida natin kay Zoe. Nang hapon na nga makikita naman natin si Doc. Habang nag-wrap up pamangha nga sila Jiwoo pati na rin ang ating bida. Sa sobrang galing nito, sabi nga ni Jiwoo dito. Ano kung papupuntahin niya yung pogi nating bida? Kaya nagulat nga yung mataba natin bida sa narinig niyang sinabi ni Jiwoo. Sabi naman ni Doc madaming ginagawa daw yung bida natin na pogi sa festival. At isa pa tapos na yung ginagawa nila noon kaya wala na silang ugnayan sa ating bidang pogi. Kaya sabi na lang ni Jiwoo basta subukan lang natin na papuntahin yung pogi nating bida. Kaya pinagpapawisan na lang yung bida natin na mataba. Dahil pinag-uusapan nila yung kanyang isang katawan. Kaya napangiti na lang si Doc sa mga tulong ng kaibigan niya sa kanya. Makikita nga natin si Yui Kim, na naiinis dahil ang daming mga viewers ni Zoe kay sa kanya. Si Zoe nga ay sobrang nagpapakute sa mga nanunood sa kanya. Sobrang daming ang nagbibigay sa kanya ng tag 1,000 moon balloon gift. Nang sa hapon na kumakanta nga ulit si Doc ng rap habang naka-live. Sa comment nga may mga naninira sa kanya at pinagtatawanan siya. Sabi pa ng isa yung pag-rap ni Doc ay sobrang ganda. Pero sana off daw nito yung camera para hindi sila madismaya. Napalingon nga si Doc sa pinto niya sa pagpasok naman ng ating poging bida. Habang sabi pa nito na kumakamot sa ulo, na pumasok na siya dahil nakabukas daw yung pinto. Kaya napanganga si Doc dito nang makita niya yung pogi nating bida. Kaya naman napanginti na lang siya kaya pinalapit niya na yung bida natin para makapagsimula na sila mag-live. Nagsimula na ngang nag-live si Doc kaya naka-open na siya sa notification. Naghihintay nga yung tatlo. Sabi pa ng isa, gagawin niya na naman kahit madami namang naninira sa kanya. Nang umupo na nga yung bida natin habang naka-live na kasama si Doc. Sobrang gulat nga ng tatlo na panganga-panga ang mga ito. Nang makita nila yung pogi nating bida na sobrang nagliliwanag. Kaya agad nga silang nagbigay ng moon balloon gift habang nagugulat. Nagulat nga rin si Lala Kim nang makita niya yung bida natin na pogi. Sabi pa niya mukhang ito yung lalaking malapit kun ang makuha sa auction school. Agad nga itong nagbigay ng 100,000 moon balloon gift. Nang nagulat naman siya, na may nagbigay din ng mas mataas na moon balloon gift. Kaysa binigay niya kanina. Naiinis nga siya, sabi niya papati dito may nakikipagkumpitin siya sa kanya. Kaya nagbigay nga siya ng 300,000 moon balloon gift. Pero napatulala na lang siya sabi pa niya talo na naman ako dito. Kaya napapaiyak na lang siya, bakit daw hindi siya nakakakuha ng mga poging lalaki. Makikita naman natin yung building nila Jay. Nakita nga natin siya sa loob na nakangiti. Siya pala yung nakipagtaasan ng moon balloon gift kay Lala Kim. Kaya natalo niya ito. Makikita nga natin yung kita nila Doc pati ng ating bidang pogi na sobrang laki. Kaya nagulat na lang yung dalawa. Pwede pala nila itong kitain sa isang araw basta pogi yung nasa harap ng camera. Sa may tindahan nga ng ating bida, makikita nga natin na may bumili. Makikita naman yung taong parang daming problema na iniisip. Yung bida naman natin nagsabi ng problem sa tao. Nagulat nga yung bida natin sa nakita niyang pumasok sa tindahan niya. Makikita nga natin si Yui Kim na may kasamang lalaki na ang pangalan ay yung Lee. Nag-uusap nga yung dalawa.
Sa isip naman ng ating bida hindi ito yung kilala niyang Yui Kim. Baka isa lang niya itong kapatid sa isip pa ng ating bida. Nang nagulat ulit yung bida natin, na sobrang mapagmataas yung tinginan ni Yui Kim. Kaya hindi niya alam yung sasabihin. Habang nagagalit nga si Yui Kim dito. Dahil tinignan daw siya ng ating bida na mataba na tawag sa kanya ay baboy. Kaya natawa na lang si Yung Lee. Sabi naman ni Yui Kim bakit pa dito sila bumili. Kaya napatingin na lang yung bida natin sa kanilang dalawa. Nang lumapit nga si Yung Lee. Sabi pa nito sa mataba nating bida bakit siya nakatingin sa kanila. Si Yui Kim naman gusto niyang bigyan ng sampal ni Yung Lee ang ating bidang mataba. Nang may sumampal nga sa ating bida na kamay, buti na lang naiwasan niya ito. Kaya nagulat na lang yung dalawa dahil hindi tumama yung sampal ni Yung Lee. Habang yung bida naman natin, hindi niya alam kung sino yung babae na nakikita niyang sobrang sama. Nagalit nga si Yung Lee sa pag-iwas ng ating bida sa sampal niya. Kaya agad itong naghanda para suntukan yung bida nating mataba. Nang tatama na nga sa mukha ng ating bida yung suntok. Bigla naman silang huminto, habang napatingin sila sa may pinto. Si Zack Lee pala yung dumating sabi pa nito. Bakit niya sinasaktan yung pagmamay-ari niya? Kaya naiinis si Yung Lee pati na rin si Yui Kim. Sabi niya pa bakit nandito yung kaklase niya. Tinignan naman ni Zack Lee yung bida nating mataba na nagugulat sa nangyayari. Habang naiisip ng ating bida yung palaging nang bubogbog sa kanya noon. Sinabi nga ni Zack Lee na walang ibang pwedeng mangbogbog sa ating bida kundi siya lang. Kaya napaiyak na lang yung bida natin sa narinig niya. Mukhang galit na nga si Yung Lee dito. Habang may hawak na wallet. Nakita nga ni Zack Lee yung hawak na wallet ni Yung Lee. Kaya sinabihan niya si Kim Yui na mukhang madami kang sikreto. Kaya nagulat nga si Yung Lee sa narinig niya. Kaya sumigaw nga kaagad si Yui Kim. Sabi niya pa kay Zack Lee na kahit ano-ano na lang pinagsasabi nito. Pinatigil naman siya ni Yung Lee. Sabi pa nito kay Zack Lee na ipagpatuloy niya yung sinasabi niya kanina. Kaya sabi nga ni Zack, na yung sinusuot niyang pajama ay galing sa ating bida na pogi pati na yung wallet. Sinabihan nga siya ng mga ito kung paano niya ito papatunayan. Kaya sabi naman ni Zack Lee na palagi niyang katabi yung pogi nating bida. Mukhang nanginginig na sa galit si Yung Lee sa mga narinig niya. Kaya hindi niya na matiis. Binigyan niya kaagad ng kamao sa mukha si Kim Yui. Kaya gulat nga yung dalawa sa kanilang nakikita, habang pinagsisipan niya yung babae na nakahiga at inapakan sa ulo. Sabi nga ni Zack Lee dito, hindi ka na naawa sa ginawa mo sa girlfriend mo. Habang sabi naman ni Yung Lee wala ka nang pakialam sa ginagawa ko. Makikita nga natin si Kim Yui na nakahinga na mukhang nawalan ng malay. Sa isip naman ng ating bida, kailangan ko bang tumawag ng pulis? Makikita nga natin si Zoe na nagpapakyut kay Gangnam Lord. Kaya naman sunod-sunod yung pagbibigay ni Gangnam Lord ng mga moon balloon gift kay Zoe. Habang makikita natin si Zoe sa screen na may nanunood sa kanyang. Yan pala si Gangnam Lord na nakita nating lalaki sa store ng ating bida. Madaming ang basura sa paligid niya. Sabi pa nito uubusin ko lahat ng emergency na pera ko. Upang makabili ng moon balloon gift para kay Zoe. Kahit isang cup noodles na lang ang kakainin ko. Sa isang araw sapat na yon na mabuhay. Tinanong nga siya ni Zoe kung anong trabaho nito at kung gaano kalaki yung pera niya. Sabi niya naman sa comment na mayroon siyang business na pinapatakbo. Kaya napa-reply kaagad si Zoe na sobrang yaman mo pala. Makikita nga natin sa tabi ni Gangnam Lord yung mapayat na tao na nakahiga. Sabi pa nito na gutom na siya. Mukhang ito yung papa ni Gangnam Lord. At yung pera na pinangbibili niya ng moon balloon gift ay galing sa pera ng gobyerno na para sa papa niyang may sakit. Bigay nga ng bigay ito ng tag 3,000 na moon balloon gift. Kaya sobrang nagpapasalamat si Zoe kay Gangnam Lord. Dahil sa mga binibigay nitong moon balloon gift sa kanya. Sa isip nga ni Gangnam Lord hindi siya nagsasayang ng pera. Dahil gusto din daw siya ni Zoe. Habang makikita natin yung ATM na ginagamit niya pag-withdraw ng pera. Habang nakaharap nga siya sa computer, makikita natin na nakahiga yung papa niyang matanda. Abangan sa susunod ulit. Huwag po nating kalimutang mag-like at pindutin ang ating subscribe button.